Hello mga mi! Ginawan ko nga ng tutorial ang ganitong flowers mga mi. Ito yung chrysanthemum flowers. Una mga mi, kumuha lang ako dito ng color blue na pass wire. Bali 30 pieces na pass wire yung ginamit ko dito mga mi. Tapos pinalansya ko lang siya para mag-flat. Lansyahin lang natin lahat-lahat mga mi. Ganyan na nga yung itsura niya mga mi pag natapos na natin mag-plansya. Sunod nga nito mga mi, kumuha ako dito ng tatlong pass wire, tapos sinukat ko lang siya ng 2.5 cm. Tapos pinutol-putol ko lang siya mga mi. Pagkatapos nga natin putulin mga mi, ito naman yung gagawin natin. Gawa tayo ng petals ng ating chrysanthemum flowers. Pinutol ko lang siya mga mi ang isang buong pass wire. Tapos pagkatapos kong pinutol mga mi, pinutol ko rin siya. Bali sa isang pass wire mga may mga 4 pieces yung magawa natin dito. Sunod mga mi, atin lang siya ayusin. Ganito pala ang pag natin, bali ipa-bend natin siya, tapos parang paganyan mga mi para makuha natin yung style ng dahon niya. Ganyan mga mi. Gawin lang natin lahat-lahat yung ating mga pinalansya na pass wire mga mi. Nasa inyo na yan mga miya kung anong color yung gagawin ninyo. Sa akin kasi color blue. Ayan mga miya, tapos na natin. Sunod mga mi, kumuha lang ako dito ng lighter, tapos atin ng sunugin yung dulo nito. Ito yung pinaka-stamin niya mga mi. Tapos mga mi, ito rin mga mi. Yan, ganyan. Mas maganda talaga mga mi na atin siyang sunugin para matanggal lahat ng parang ng ating fuzzy wire. Yan. Makita nyo yan mga mi pag natapos nyo na siyang gawin. Napakaganda talaga. Ginanyan ko na nga siya lahat mga mi at tapos na siya mga mi. Sunod mga mi, kumuha na ako dito ng floral wire, tapos nilagyan ko lang siya ng ating glue gun. Tapos kumuha lang ako mga mi ng pass wire na color blue para dito natin mamaya idikit yung ating mga petals ng ating flowers. Yan, ganyan na nga yung itsura niya mga mi. Sunod yan ito mga mi, i-bend lang natin yung ating ginawa kanina. Lahat-lahat mga mi, i-bend natin para tuloy-tuloy yung ating ginagawa. Pag okay na nga yan mga mi, lagyan lang natin dito ng glue gun. Tapos idikit na natin yung ating binend na mga fuzzy wire. Ito yung gagawin natin pinaka-stamin niya mga mi. Napakadali niya lang gawin mga mi, pero napakahirap niya talagang gawin. Madami ka talagang gagawin dito pag ganitong flowers yung gagawin mo, kasi paplantsahin mo pa siya. Doon kasi medyo matagal talaga sa pagpaplansya ng ating fuzzy wire para mag-flat. Tapos, pa natin, pagdikit-dikitin pa natin siya mga mi. Bawat galaw mo talaga dito ay maglalagay ka ng glue gun para tuloy-tuloy yung paglagay mo ng iyong petals ng flowers. Medyo matrabaho nga siya mga mi, napakatagal mong matapos. Pero worth it naman talaga pag natapos mo na. Napakaganda kasi ng ganitong flowers mga mi. Kahit ako talaga na-amaze ako dito sa ganda ng ganitong flowers. Ganyan na nga yung itsura niya mga mi. Nalagay ko na lahat. Bali, 3 paswa yung nagamit ko dyan na pinutol-putol. Sunod mga mi, lagay na natin yung petals natin kanina. Ganyan. Bali, alternate lang pala ang paglagay ninyo ng inyong petals mga mi para maganda tingnan. May nag-order kasi, may nag-request kasi sa akin mga mi na gawan ko daw to ng video tutorial. Kaya
ito na at ginawan ko na talaga ng video tutorial kung paano gawin itong ating chrysanthemum flowers. Ganyan na siya mga mi. Tuloy-tuloy lang natin. Dapat alternate talaga ang paglagay natin para maganda tingnan siya. Iubos lang natin yung ating mga petals na ginawa mga mi para makita ninyo kung anong outcome ng paggawa ng ating flowers. Ganyan na siya mga mi. 3 layers pa lang yan ang nagawa ko. Tuloy-tuloy mo lang siyang idikit mga mi hanggang sa maubos mo talagang idikit ang lahat ng ano. Sabi ko nga sa inyo mga mi, matrabaho talaga ang ganitong bulaklak pero napakaganda niya pag natapos. Sulit talagang pinaghirapan niya. May ginawa rin pala ako nitong flowers na ganito mga mi na hindi ko pinalansya. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Maganda rin naman siya kaso iba talaga pag na-plancha mga mi. Maganda talaga yung na-plancha pag ginawa mo na ganitong flowers. Ganyan na nga siya mga mi, naubos ko na lahat ilagay yung ating mga petals. Tapos mga mi, ayus-ayusin lang natin. Sunod yan ito mga mi, gumawa na ako dito ng kanyang dahon. Parang pinakasipal niya mga mi. Bali 8 pieces yan mga mi. 6 yung ilagay natin sa pinakasipal niya. Tapos 2 yung sa dahon. Nasa inyo na yun mga mi kung anong style ng paggawa ng inyong dahon na. Sa akin kasi ganito yung ginawa ko. Bali isang ano lang, passiwire tapos ganyan ko lang siya. And ganyan na nga siya mga mi. Sunod nga nito mga mi, pinalansya ko na yung dahon natin para ma-flat din siya mga mi. Yan at ganyan, na flat na nga natin lahat, na plancha na natin. Sunod yan ito mga mi, nilagyan ko lang, ginupit-gupitan ko lang yung gilid dito ng ating dahon para may style naman. Nasa inyo na yan mga mi kung gupitan nyo pa yung dahon ninyo, gayahin niyo ito o ano na lang. Hindi nagupitan. Sa akin kasi nilagyan ko ng ganito mga may ginupitan ko para medyo may style yung dahon natin at saka yung sipal natin. Sunod yan ito mga mi, idikit na natin siya. Lagyan ko lang siya dito ng glue gun ng dahon natin. Tapos ilagay na natin dito sa pinakailalim ng ating flowers. Parang dahon na sepal siya mga mi. Bali 6 pieces nga ang ilagay natin dito mga mi. Yan, at tapos na siya mga mi. Sunod yan ito mga mi, kuha lang tayo ng ating floral tape. Tapos atin lang balutan siya. Yan, at nabalutan na natin siya mga mi. Ilagay naman natin yung 2 dahon natin dito sa baba. Yan, at ganyan na siya mga mi. Tapos na ang ating flowers. Yan. Ginawa rin ako dito mga mi, iba't ibang kulay ng ating ano. Hindi ko pa siya nalagyan ng ating dahon.